Hindi sobrang sikat, pero Michelin selected ng 2026. May gusto kong kapartner ng isang dinuguan. Fried puto. Kumbaga, pag na-try mo tong fried puto, parang ayaw mo ng yung simpleng puto lang. Napakasarap. No wonder kaya nasa best of the best sa menu nila to para sa Michelin. Ang lalim mo. Ang lalim ng buto. Oh my Lord. Oh my Lord. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Guys, nandito tayo ngayon sa may Esmeralda's Kitchen, sa may Quezon City. At nandito na yung mga in-order natin. Tignan nyo naman, grabe yung mga kulay. Ngayon, ang binisita natin ay isa sa mga Michelin selected. So, pag sinabi mo kasing Michelin, merong kategorya. So, either star, bib gourmand, or selected, kagaya today sa pinuntahan natin. So, excited na ako pakilala sa inyo isa-isa to. So, unang-una, ito yung kung tawagin nilang tinumok, 640 pesos. Then, ito naman yung squid and sutinta na 620 pesos. Then, ito naman yung crispy tajang bistek na 820 pesos. Then, ito naman yung kare-kare solo nila na isa sa mga bestsellers nila, 840 pesos. Then, ito naman yung lechon belly solo nila na 680 pesos. Ito pa guys, ang kanilang gising-gising na 340 pesos. Ito, very unique din. Itong pork dinuguan nila na may kasamang puto, 480 pesos. Tsaka guys fried puto kung tingnan nyo. Last but not the least, itong balbakwa na 600 pesos. 'Di ba? Kung titignan nyo, mga Filipino food to. Pero, ang daming twist. Or hindi man twist, basta kakaiba yung serving nila. Presentation-wise, magugulat ka. Kaya excited ako sa last. So, hinati namin ngayon sa dalawa yung titikman natin. Kasi, itong unang titikman natin, ito yung best of the best sa kanilang menu na mga napili ng Michelin. So, 12 times daw nagpabalik-balik dito yung Michelin. At iba't ibang tao yung nag-try. Kaya, ito yung nasa listahan nila ng best of the best. So, mamaya titikman natin yung iba pang in-order natin. Okay, so start na tayo dito sa lechon belly. So, set aside muna natin itong mga design niya kasi para mapakita ko sa inyo isa-isa. So, yun, oh. Oh. Excited na ako. Sakto yung gutom ko. Exciting. Tingnan nyo yung timpla, oh. Yan, ikalat natin. Sige, let's go. So, bago natin tikman yung kanyang meat, tignan muna natin itong mga sauce. Ito yung kung tawagin nila chimichurri. Tikman muna natin itong sauce, di ba? Good combination of parsley and cilantro. May konting asin. Lechon sauce naman itong tikman natin. Ito yung suka tsaka toyo. Okay. Sarap nung kick ah. Ito ngayon, pili na tayo nung pinaka-meat. Siyempre, alam naman nyo ang ating paborito. Ang paborito natin mataba-taba. So, tignan nyo yung kanyang
Oh, may spices siya dyan, no? So, I guess, hindi ko muna siya sasawsaw. So, tikman muna natin siya as is. Ooh, first bite. Let's go. Wow. So, ngayon, yung next tikim naman natin. Lagyan natin chimichurri. Yun. Siyempre, pinili natin karne eh. May taba ulit. At lagay tayo nitong garlic. Oo, exciting. Oh, may nakasama. Sama na rin natin yung sili. Oh my gosh. Isang solid na bite yung unang-unang subo natin. Whew. Okay. Ready na ako for the second bite. Let's go. Grabe. Sobrang juicy. Bagay na bagay yung garlic. Chimichurri actually, nalasahan ko pa rin siya pero dahil siguro may garlic kaya medyo nag-mild yung lasa ng chimichurri. Kasi kanina nung pinapak ko lang yung chimichurri, strong yung lasa niya. No wonder kaya nasa best of the best sa menu nila to para sa Michelin. So ngayon, syempre, huwag natin palagpasin yung balat. Kakamayin ko na kung balat, di ba? Tingnan nyo naman to guys. Yan yung balat. Syempre, may kasamang konting laman. Ngayon, titikman naman natin siya sa lechon sauce, which is yung parang toyo, suka, ganyan. Yun, oh. Let's go. Exciting. Actually guys, na-enjoy ko siya even without rice. So itong kanilang lechon belly, dahil nagustuhan ko yung pagiging juicy niya at isa pa, not too salty. Kasi may mga ibang lechon belly na hindi naman sa pero parang nagiging masarap siya para sa iba dahil yun nga, sobrang alat. Yung tipong kailangan mo na siyang haluan ng kanin or something na parang magpapabalance out sa kanya nung alat niya. Eto kahit papakin mo, ako na-enjoy ko kahit without rice. So, sakto-sakto yung lasa niya. Even yung sauce na kasama niya, bagay. So, for me, talagang deserve niya na nasa best of the best. Na kailangan nyo orderin pag nandito kayo sa Esmeralda. Move on tayo. Or patry natin kay Carter. Okay, so turn ko naman habang mainit. So ito, kukunin ko itong part. Ito, yung may kung saan nila pinahid yung flavor, yung spices nila. So lagyan natin itong mashed garlic, tsaka chimichurri. Damihan natin. Wow. Ang dami. Ito kasi yung mag-slice through, diba? Kasi maasim-asim to eh. Ito yung mag-slice through sa fattiness. Oh my God. Okay, medyo malaki to ha. Ayan o. Okay. Actually, yung kinuha kong part, expect ko magiging matigas. Pero pagkagat ko, lumubog lang yung ipin ko. Expect ko sabi ko kanina bago ako isubo, parang matagal kong nguyain to, pero yun nga. Nakakagulat yung lambot niya. Sarap din. Tama, juicy, very fatty. Kasi yung oil, pababa yung bowl niya, so naipon lahat ng oil sa ilalim. Even yung mga lasa. So yung lasa, yung sili, yung mga garnish nila. Pero, yung fattiness niya, kaya nandyan si chimichurri para slice through nung acidity nung chimichurri, yung fattiness nung lechon. Kasi belly to pag belly talagang Instant lip gloss. Oo, tapos tsaka malasa and malambot. Andun yung best part talaga sa belly. Right. Oo. Balat nila, malutong tignan. Try ko on its own. Try ko as is. Uy. Wow. Holy cow. Sumobra lutong na. Wow, yung lutong niya. Masabi ko, sumakit yung ipin ko sa lutong. Pero masarap kasi makapal yung taba sa gitna, sa loob. Underneath. So may lutong, may nalulusaw na fat, tsaka may juiciness ng lechon.
Okay to. Must try din to. Kaya pala, no? Isa sa na pili ng mga tao ng Michelin dito as one of the best sa menu nila. Lumulutong pa. So, yung next naman natitikman natin na sa mga napili na best of the best is itong gising-gising. So, yan. Kung titignan nyo, yung gising-gising nila may kasamang. Ito, may mga small fish. Ayan, dili siguro yan. So, haluin ko na ng konti. Ayan. That's their gising-gising na napili na isa sa mga best of the best. So, syempre, tikman na rin natin dito sa konting rice. Diba? Oh, samahan natin ng yan. Diba? Para full experience yung maano natin. Malasahan. Let's go. Sakto ni rice natin siya. So, yung lasa niya, yung malalasahan mo yung dilis and the gising-gising. So, kakaibang gising-gising to. Kasi meron ako mga na-try na gising-gising na parang more on nasa white sauce. Yung mga ganon. So, sa kanya, yung gising-gising niya is brown na. So, may nalasahan na kung parang bagoong somehow. So, siguro yun yung twist niya na may dilis. So, yung added texture niya pa. Kasi medyo crunchy pagka kinagat mo yung gising-gising. At saka yung cut nila, kung makikita mo, di ba sa iba yung gising-gising, sobrang liliit ng mga slice. Ayan, sa kanila chunk. So, ito, okay to try. Especially, samahan mo ng rice. Kasi mas ma-enjoy mo siya with rice. Hindi siya pang papak. Okay din. So, siguro yung mga nag-try dito na mga nagtatrabaho sa Michelin, kung hindi foreigner, ewan natin kung may Filipino or foreigner yun. Nagulat din siguro sila sa lasa, sa combination. So, yeah, move on tayo. So, ngayon, pangatlong dish na titikman natin. Move on naman tayo dito sa kanilang kare-kare. Of course, bestseller to, diba? So, yan. Kuha muna tayo ng sauce. Ayan yung karne niya, oh. Lagay muna tayo sa rice. Siyempre, hindi lang natin basta papapakin yan. Yun. So, lagay na rin tayo ng gamitin natin tong talong. Fried talong siguro yan. Not sure, kasi may ibang talong dito eh. So, yan. Lagay din tayo ng sitaw. Ito sure na ako talong to. Yun. Ilagay tayo ng konting bagoong on top. Yan. Yun, no? Isang solid na subo. Gulay pa lang to, tsaka kanin, Pero with bagoong na yan. Let's go. Ang sarap ng crunchy part na nakain ko. Kung matatandaan niyo yun, nandito sa gitna. Ang sarap ng crunchy na yun. Hindi ko sure kung anong gulay yun. Bulaklak daw ng kalabasa. So, yun yung parang umangat sa akin. Tsaka yung texture na binigay niya. Again, nasa gulay pa lang tayo, tsaka sauce. Tsaka, wait dito sa sauce, may mga buo-buong manita. Hindi lang siya basta, ito, yun yung unang napansin ko, hindi lang siya basta sauce na biniling, may mga buo-buo pang mani na kasama. So, talagang legit. Hindi na mga nakagarapon yung gamit or peanut butter. Yun din, hindi matamis. So, gusto ko siyang kare-kare. Ngayon, tikman natin yung meat. Tingnan natin kung malambot. Uy, yan yung karne, oh. Diba? Karne naman ang tikman natin. Tapos, i-chaser na lang natin yung rice. Let's go. Apakalambot. So, ngayon, syempre, hindi tayo papayag na walang rice. Siguro yung mga tumitim dito na mga taga-Michelin, tuwan-tuwa sa mga, jump from the other na lasa. Kasi, ang lalayo ng mga, walang mga similar eh. So, ito, iba yung atake, iba yung atake, iba yung atake, iba yung atake. Kaya siguro mind blown sila. Kaya napili, diba, sa Michelin. So, last
natitikman natin itong kanilang pork dinuguan. Yan yung mga best of the best na mga napili. So, ito yung pork dinuguan. Tanggalin na muna natin tong design niya para mapakita ko sa inyo. So, makikita nyo, may fried onions. Tapos, ang gamit nila dito, guys, na laman, pork belly, pork shoulder, and meron ding pork mask. So, ini-stew siya. And of course, syempre, may dugo. Kaya nga dinuguan eh. Patawa ka. Ayan. So, may kasama, ito, unique. Puto. Diba? Fried puto. So, bago natin tikman itong pork dinuguan, pag-usapan muna natin yung categories ng Michelin. So, unang-una, syempre binanggit ko na sa inyo kanina, yung mga kasama, mga Michelin star, Bib Gourmand, or selected. So, itong selected na pinuntahan natin, so meaning, officially selected ka as great place to dine in. Or, in short, perfect place na kainan. So, tara, wag na natin patagalin pa. Pili muna tayo. Ito, paghaluin na lang natin yung karne with fried onions. Yan. So, tikman na natin. Wow. Baka ma-weirdohan kayo bakit napawawa ko Napawawa ko kasi yung typical na lasa ng dinuguan, yung normal na lasa ng dinuguan nating mga Pilipino. Kasi namahan, ito yung nagpa-unique eh. Ito yung nagpa-unique. Itong fried onion. So again, yung karneng ginamit sa kanya, napakalambot. Very rich. Sobrang rich ng sauce niya. Tapos, grabe yung grabe yung fried onions. Ang laking bagay talaga na add sa flavor. And texture na rin kasi medyo crunchy-crunchy. Huwag tayo papayag. Sabahan natin ng rice. Bagay din. Yung tipo ng dinuguan nila, medyo maasim-asim ng konti. So, yun yung mga tipo ko. Tapos, very rich, ang lapot. Ngayon, try naman natin. Isaw-saw with their fried puto. Kasi ang dinuguan, kilala yan sa hinahalo. Perfect combination ng puto. Samahan na natin ng Let's go. Sumabit. Ayun, nandun na yung lasa niya. Medyo late ko na nalasahan. Galing nag-add din ng texture. Mas gusto ko to. May bago na akong gusto. Yun ang gusto kong ipaalam sa inyo. May gusto kong kapartner ng isang dinuguan. Fried puto. Kumbaga, pag na-try mo tong fried puto, parang ayaw mo ng yung simpleng puto lang. Yung naka-steam. Mas gugustuhin mo na pa kasi added texture eh. Tapos, ayun, mamibigay pa siya ng konting tamis yung nasa gitna. Sarap nito guys ha. Napawaw ako para sa dinuguan. Let's go. Solid to Ano to mo? Perfect combination. So dito sa apat na na-try natin, siguro ang top 1 ko, dinuguan. Basta top 1 ko siya. Top 2 ko, naglalaban si kare-kare, tsaka itong lechon belly. Panghuli ko, si gising-gising. So, yun So, kung gusto nyong itry dito, gusto nyong matikman, yun yung highly recommended ko. Si dinuguan. Tapos, naglalaban si kare-kare at lechon belly. Panghuli, sa mga napili na Michelin. So, ngayon, excited ako itry naman yung iba pang mga in-order natin. Ayan, may mga iba pa tayong in-order na natikman din naman ng mga taga-Michelin. Pero, hindi sila yung mga nasa listahan ng best of the best. Okay, so, tara, try natin. Okay, so turn ko naman tumikim. Kaya pag kasi karne, parang alam niyang mas kailangan ko or mas gusto ko. Mga ibang food, lang, sakto-sakto lang sa akin. So ito yung nila, crispy tadyang bistek. Tadyang part ng baka hindi ko alam. Parang ribs kasi tadyang 'di ba dito? Yun ang hindi ko nga. May buto, ribs. Ribs, tama. ayun. Tama. So ayan, cute nung may flour pa sila. I think kinakain din naman yun. Pero hanggang na natin. So bistek to, may sauce. Kunin ko yung may buto.
Oh my God, ang laki. Wow. Oh, crispy. Tadyang. So ito, tagatin natin. Tingnan mo to, sobrang laki. Ang laki. Pero I hope malambot. Oh, kasi, ingat. kasi kanina nag-break yung ipin ko dun sa balat ng lechon eh. Tingnan natin ang bulaklak. Yes. Shucks, ang laki. Laki. Ingat lang. Wow. Lutong niya na. Narinig ko pa. Mm. Okay, so expected ko maalat. Kasi bistec is usually maalat yan. Yes. So, super alat na sauce nang may kalamansi. Ito, hindi ako nagulat sa sauce niya. Perfect na perfect yung timpla. I mean, ako kasi personally ayoko ng sobrang alat. Yung tipong overwhelming sa dila, yung nakakauhaw yung alat. Hindi ko masyadong gusto yun. Yes. Pati nga ng laman. Ayan, no? Mm. Wow. So ito, pati yung pagka-crispy niya, siyempre may ano to, di ba? May coating to na flour. Ang laking dagdag ng sinarap niya. Kasi yung sarap di lang naman sa taste, di ba? Pati texture, smell, sight, kung anong itsura ng food. Ano siya eh, parang kailangan complete experience para masabi mo masarap. So, hindi lang basta sa lasa. So ito, nagustuhan ko kasi crunchy, tender yung meat inside. Tapos yun nga yung sauce. Tapos may mga fried onions pa. Laking bagay niya, ano? Malaking bagay eh. May fried and fresh onion siya. So, pwede pa ba ako mag-attack Sure. Wow. Dami pala niyan laman, ano? Wow. Wow. Sarap to ah. Na-enjoy mo nga. Para mauubos mo yan. Parang nakalimutan ko na may camera. Hindi ko na-expect yung lasa na ganun kalaki yung i-improve nung meat dahil fried siya. Mas try to. For me, mas try to. Tsaka ang daming protein. Next dish, balbacoa. Mahaba yung balbacoa niya. So ito, oh my gosh. Ano yan, mga taba? Mukha. Wow. So, kuha ko dito. Ako ng laman. Wala pa tayo sa laman. Isa to. Yan. Sabaw. Tapos, kuha ko nito. Simulan natin para makita niyo yung Wow. wow, ang kapal. Kapal. Grabe. Oh my gosh. Oh, lupit ng love ah. Ang lalim mo. Ang lalim ng buto. Grabe. Oh my lord. Oh my lord. First time matatry yung balbacoa nila. Sabay na natin yung sabaw tsaka yung bone marrow, yung utak. Huling try ko ng balbacoa sa Cebu. Di ba Cebu pa? tagal na. Cebu pa, long time ago. Asim. Asim. Parang bagay naman yung bone marrow. Pero maasim kasi yung soup eh. Parang mas bagay yung bone marrow sa bulalo na soup. Yung clear lang. Pero not bad naman. Masarap yung soup. Rich, fatty. Tapos tikman natin yung ito naman. Unique ba yung dating niya? Unique. Kasi Parang para sa isang maasim tapos sinamang ng bone marrow. oo, unique. Parang Mas prefer mo lang. mas prefer ko na lang. Oo. Pero ano naman, hindi naman siya sa hindi masarap. Ano lang, nanibago lang ako. Kasi alam mo yung sinigang tapos may bone marrow. Parang ganun eh. Pero siguro pag nasanay yung hila ko sa ganitong ulam, ma-appreciate ko to. Anyway, yung meat nila, yan, mukhang tender naman. Kasi feeling ko, ang tagal nilang pinakukuluan yung mga meat nila eh. Kalamansi, kaya maasim. Dagdag Yes. kalamansi. Mas bagay siya dun sa meat lang. For me, very hearty yung soup. Sa malamig na panahon, like ngayon umulan, perfect order. Mas nakakagana. Tapos nakakakalma. Paano mo yun? Pagka nakaka-slow down yung warmth nila. Okay to, I like it. So ito, may appetizer sila. Hinuli namin kasi gusto ko lang ihuli. Anyway, try natin. kasi. Tinumo. Actually, medyo nakakakaba yung lasa eh. Hindi ko alam ano to eh. Sabi sa menu, sa loob nito, ground pork tsaka shrimp na binalot sa gabi. Dahon ng gabi. So, eto, buksan natin para makita natin what's inside. Tapos in coconut milk pala to. Uy, wow. Wow. Oh, Jesus. Nagulat ako dun ah. Ako pa'y nag... Sabi ni Elaine, ayaw daw niya tikman. Wow, Try grabe. natin. Ano kaya lasa nito? Kinakabahan ako. Ayan.
Mm. Ano ito? Kasong laing. Coconut milk. Pero, yung laing kasi, di ba, wala namang meat yun. Konti lang. Sahog lang yung meat eh. Ito, ano eh, meat yung Galing, no? meat yung main event. Hindi mo na malasahan yung dahon ng gabi. Which is good. Actually, masarap sa Unique na nilagyan nila ng meat, no? unique na yung rasa ng laing. Dala nung meat, nung pork and shrimp. Usually, dala lang yan ng dahon niya, di ba? Okay, lagyan natin sili. Baka magsitili Tapos, ka. oo. Yung laing, masarap mga eh. Yun. Yun. Mas masarap siya pag manghang for me. Nale-level up pa. Ang sarap nung ano na yung mixture ng shrimp and pork. Sarap. Hindi lang pala okay sa laing yung gulay, no? Pati meat din. Okay. Okay talaga. Mas gusto ko to kaysa laing. Yung talagang, yung traditional, no? Pero yung lasa same lang. Pero yung texture, Para may protein. ingredients, kailangan matry ni Lane to. Oo. Okay, sabi ni Carter, kailangan ko daw matry ito. Kaya, syempre, pagbigyan natin. Kita mo pa yung shrimp po. Nagdagan pa natin ng coconut milk. Laki agad. Let's go. Let's go na. So actually, as is pa rin naman yung lasa niya. Laing pa rin yung lasa niya. Yung alam mo lang na may bukod sa gulay, meron siyang kasamang pork tsaka shrimp. Actually, pati texture eh. Hindi mo nga mapansin eh. Sa sobrang lambot din yung shrimp tsaka pork. Parang nagmi-mix lang sila ng yung texture ng gulay. Kung hindi mo alam na may pork tsaka shrimp to, parang isipin mo laing lang siya na yung just the traditional way. So ito, gusto ko kasi syempre, hindi lang siya basta gulay. Meron din siyang shrimp. So na-level up na naman nila. Visually. Kasi yung lasa niya, as is pa rin naman. Tignan mo, second bite ka. Napa-second bite ako. dear. Kasi nga, lasa-wise, same pa rin naman. Laing pa rin siya. Visually, yun yung parang na-level up nila. So kung magtatanong ka sa isang tao, paano mo mali-level up ang isang dish nang hindi mo nanonotice na nale-level up mo siya? So ito yung perfect example. The texture is same eh. Especially, ito pala ang masasabi ko. Di ba may mga senior citizen na, alam mo yung mga old-fashioned na mga, sample ko na lang mami ko. Mami ko kasi hindi siya mahilig mag-try ng mga new or modern na lasa. So ito pwedeng ipatry sa mga ganong klaseng tao dahil kasi hindi naman niya manonotice ngayong laing. May kasama na palang shrimp and pork. So ngayon, last but not the least guys, etong pusit naman. So hindi na ako magka-transfer kasi last na rin naman na to at konti lang, sure ako maubos namin ni Carter to. So bago natin tikman to, dito sa kinainan natin na napili for Michelin Selected for 2026. So ito yung Esmeralda's Kitchen. Dito tayo sa may Mayon Street, tama ba? Quezon City. At alam nyo ba guys, na 4 lang sa Quezon City yung napili sa mga Michelin Selected. Isa na to. Nakakatuwa kahit, syempre, as a Filipino, na finally meron na rin tayong Michelin Selected. Di ba? Napansin na rin tayo ng Michelin. At itong restaurant na to, kahit 5 years pa lang, deserve naman para sa mga natikman natin ngayon. Hindi pa natin natikman lahat ng nasa menu nila. So, nakausap namin din yung ibang staff dito, tsaka manager. Kwento nila, kahit hindi pa sila napipili sa Michelin, lakas na talaga sila. Actually, lagi natin nadadaanan doon, diba? Laging puno. Lagi ang daming tao. Daming nakapark sa labas. Wala ka ma-parking. Yeah. Actually, walang maparkingan. So, ngayon, na natin patagalin pa. Ito na. Tikman na natin. Sobrang kulay niya, no? May garlic ulit, sibuyas. Ito muna. Tikman muna natin. Sana wag magkulay sa ipin natin. Let's go. Texture. Gusto ko yung texture niya na every bite ko, may bounce, nagpapa. Kulang na lang may tunog-tunog. Tama si Carter, sabi, sakto yung luto, hindi na overcook. Nasa pagluto yun.
So, yeah, this one is very straight to the point. So actually kanina kasi, sabi ko kay Carter, ilang araw na akong nagkikrave sa adobong pusit. So since nakita ko dito, sabi ko orderin natin kahit maliit lang yung serving or whatever, 'di ba? Basta kahit hindi natin isama, gusto kong kainin, sabi ko nga. Pero sabi niya, might as well isama na rin. So yan, nagsama ako ng garlic. At dahil cravings ko to, samahan na rin natin to, sibuyas. Craving satisfied, di ba? Lagi ng burger. Pero sa nakalain, Very straight to the point yung lasa niya. Walang paligoy-ligoy. Yung alam natin na adobong pusit. Good to order din kung lalo na mahilig ka sa adobong pusit. Not salty. Hindi siya yung nasa side ng matamis na adobong pusit. So, parang so, nandun siya sa konting salty side. Wala dun sa manamis-namis. Kasi may mga adobong pusit na manamis-namis, di ba? So, yun. Basta craving satisfied. O, sige, try natin sa rice. Sauce muna. Ayan. Lagay tayo ng dalawang. Yan, okay. Yun, sige. Try natin sa rice. Since last bite natin to eh. Kahit mag-itim na yung ipin natin. Siyempre, hindi mo papapakin to na pag may rice. Smile. Overall, sobrang nag-enjoy ako dito sa kinain natin. Deserve nila. Nakasama sila sa Michelin Select. So, enjoy na natin, guys. Not bad. So, not bad ah. Oh, Ilan yung order natin? 8? Parang ganun. Wala. 4-8 lang. Not bad para sa Michelin Selected. Thank you, love. So, Club? masasabi mo? Ito, happy ako sa kinain namin. Actually, masarap. Masarap. Yung Nagustuhan ko mga... lahat. Hindi lahat, pero most. Oo. 90% nagustuhan. Siguro yung pinaka-so-so for me, yung gising-gising. Oo. Pwedeng hindi order. Pwedeng hindi orderin. For me, Ako, nag-stand out yung, nagustuhan ko yung balbacoa. Pero yung hindi lang bagay for you yung may bone marrow. Hindi lang bagay yung utak dun sa balbacoa. Sa panlasa ko. Tsaka yung tinubok, nagustuhan ko, yung naka-wrap sa gabi leaves. Tsaka, ano ba yung isa? Laing yun di ba? Yung lasang laing. Ano pa yung isang sinabi ko? Yung crispy tadyang bistek. Bistek crispy tadyang. Yun, Yung ribs yun di ba? masarap din yun. Tapos, yung tatlo yung pinaka nag-stand out sa akin na pwede Sa kong akin, orderin ulit. Dinuguan yung akin. Tapos kare-kare. Tsaka yung lechon belly. Lechon belly. Ako sa yun. lechon belly, nabasag yung ipin ko sa sobrang lutong. Hindi, seryoso, hindi ako nagpapatawa. Totoo! Hindi ko in-exage. Nabasag talaga yung molars ko sa loob, kaya magpapadentist ako bukas. Sumobra lutong yun Wow, yung lutong niya. Ano masabi ko, sumakit yung ipin ko sa lutong. Na-disgrasya Sabi ko pa pa- yung ipin. Uy, wow, lutong nun caught on cam pa eh. Sabi ko, uy, wow. Ipin ko pala yun. At nalunok nga. Nalunok. Nung nalulun ko na ako na-realize, bakit kulang yung ipin ko? Ba't parang may butas? Ay, nako. Pero okay lang, Nag-enjoy naman sa food. no at blood, saka, no blood, no foul. Okay lang, sports naman ako eh. Kasama yan, di ba? Delikado Kasama rin yan. mag-food vlog. Delikado rin kasi Oo, di ba? may mga aksidenteng ganyan. aksidente. Kaya, Mga hindi mo inaasahan. kala nyo madali yung ginagawa namin, pero hindi diba? rin. Hindi rin. Oo. So, para sa akin na Michelin selected siya, deserve naman. Kasi mga unique naman din kahit sabihin mong Filipino, alam mo na yung lasa. Oo. Kahit pa paano na-incorporate nila ng parang may something new. So kasi yung Michelin tatlo, di ba? May Michelin Star, Michelin Bib yung next. Tapos Michelin Selected yung pinaka-last. So, yung Michelin Star, yun yung unang-una, yun the best of the best. Masarap talaga. Pero I think mahal yung mga ganun, kaya umabot sa Michelin. Pero yung isang Michelin category na Bib Gourmand, value sa price. Naka-base sila sa price tsaka kung worth it ba yung value ng Lasa, food. oo. Kahit mahal siya or mura, doon naka-base yun. Pero itong kinainan namin na selected, Michelin Selected, naka-base lang siya purely sa taste ng food.
Great place to Yun, so, dine, diba? And to, officially, one of the great places to dine in para kay Michelin. Ano naman, na-live up naman nila yung title na nakuha nila. Tsaka ang dami kumakain. Ang dami. Nung pagdating namin, di na naubos yung mga customers na dumarating. Maraming titas. Oo, mga oldies, karamihan, Barkada yes. na titas. Ano kumain kami 3 o'clock, no? Kaya tingnan mo, natapos kami ito. Paggabi na. Magdidilim pa lang. Tapos, napansin ko, sa dami ng kinain ko doon, hindi heavy yung pakiramdam ko. Siguro dahil hindi sila masyado gumagamit ng mga cornstarch, yung mga ganun, yung flour or... Basta, kung gumamit man sila, Very minimal. slight lang. Kaya, kasi yun yung nakaka-bloat eh, di ba? Ito, dami kong kinain. Kahit nga oily yung mga food, hindi ako naka-feel ng heaviness, hindi ako naka-feel ng bloating. So may space You know, pa. kaya pa mag-dessert. Pero busog na ako nito. Oh, dami. 8 ba naman ang tinikman natin? So ngayon, baka magulat kayo dahil kasi yung feature namin nasa Michelin naman ngayon. Labas naman ulit sa mga artista. Tsaka celebrities. Yun. Ibang ibang tema naman this time around. Try natin iba-ibahin kasi syempre ito lang din yung malapit sa atin eh. So, yun nga. So, anytime soon ulit. Siguro in 2 days, 3 days, lalabas na si baby. Ayaw pa humilab eh. So, yun. Baka may mga times na matagal kami mag-upload. Right. Pero, tatry pa rin. Tapos, itong series, try natin puntahan yung mga Michelin Bib tsaka yung selected. Tsaka Yung star mga na stars, lang. sige, try natin. Nag-check Try. na ako, medyo mahal sila eh. Mga fine dining kasi Fine mostly. dining kasi maliliit yung serving, pa isa-isang piraso lang. Yeah, But let's pero see kung pwede. magawa natin. Para makita nyo rin, di ba, kung anong meron sa mga ganitong klaseng restaurant. So, para sa inyo yun, hindi yung para sa amin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa main channel namin, subscribe na kayo. And don't forget to comment din and like sa mga gusto nyo pang i-recommend sa amin. Yes. And second channel, Second channel, Lane Bernardo Unfiltered. May 3 videos na kami doon. Very random yung mga i-upload namin doon. Walang particular na genre or topic. Pero basta gulatan na lang every upload. Gulatan na lang. Yes. Tapos doon, pwede kami sumagot ng mga questions nyo. Whatever questions. Ipunin lang namin talaga. Basta comment nyo lang. Naka-screenshot yan. Lalabas din yung name ng mga nag-comment. Kaya kung gusto nyo makita yung name nyo doon sa Unfiltered na ma-feature yung questions nyo, comment lang sa baba. right. So yun lang guys. Thank you for watching. Till our next video. Bye! So, ibig sabihin, officially selected ka as... Ano ba yun? Teka.